Sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 7 Plus ngayong 2025. So tara mga J-Vlog, check natin. J-Vlog, stay tuned, gagawa tayo ng game test ulit na itong device na to ngayong 2025, and of course, full review. Pero this time, gusto ko muna bigyan kayo ng reasons kung bakit maganda pa rin naman i-purchase itong device na to. Kasi marami pa rin nagtatanong, even sa comment section, Lods, maganda pa bang i-purchase ang iPhone 7 Plus ngayon 2025? Kasi Lods, nakakita tayo ng na ngayon ng 5K, na 6K, na iPhone 7 Plus, ay nagde-decide sila na gusto nilang bumili ng iPhone. Yung iba kasi, pangarap talaga magkaroon ng iPhone kahit sa ganitong murang halaga. Ito na yung way nila para makapasok sa iOS device. So dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda pa nga ba talaga i-purchase ang iPhone 7 Plus. So yun nga, saan ba tayo bibili muna nito mga to? Makakabili tayo nito sa CMB Gadgets, Tolex A07, sa Green Hills, kay Ate Mayet. Meron din sila permanent shop sa 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So yan yung mga nire-recommend natin go-to shop sa Green Hills na nagbebenta ng mga legit iPhones. At may available naman din silang iPhone 7 Plus doon. Pwede kayo mag-inquire. Yung link ng kanilang FB page sa description box, i-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. So, ang topic nga okay ng price range ng iPhone 7 Plus. Sa iPhone 7 Plus, 32GB for as low as 5,000 pesos, eh makakabili na kayo nyan, matik. 128 neto, 6,000 pesos. 256 siguro nasa 7,000 pesos. So, ganyan lang naman ang range ngayon ng iPhone 7 Plus. Depende of course sa storage. So itong 7 Plus ko na to, binili ko rin po ito sa Green Hills ng second hand kay Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories noong year 2023 nung nagsisimula pa lang ako sa GH. At nakuha ko tong device na to, nasa 80% na lang ang battery. Pero ngayon, new battery na siya kasi last year nung September, sumuko na yung battery niya, nasa 68 na, tapos naglolo ko na. Pinalitan ko na siya ng newer battery na all goods yung battery na ito. Maganda, bumalik sa ganda ng performance ulit itong iPhone 7 Plus na to. So yun yung maganda sa mga napalitan naman na yung battery sa mga older device, bumabalik ko ulit sa magandang performance yung device niya. So ito 100% na ulit. Hindi ko makita. 100% na ulit. Nung kasi to, nung luma yung battery niya, grabe, sobrang ang bagal niya. Tapos sobrang bilis niya malobat. Yun yung mga isang factor natin na sira yung battery ng ating device at sobrang bilis mag-overheat. So yun nga, unang reason natin kung bakit maganda pa rin naman i-purchase ang iPhone 7 Plus is yung affordability. Again, for a 32GB iPhone 7 Plus, makakabili kayo niya ng 5,000 pesos. Sa iba pa nga, makakakuha kayo ng 4,000 neto, 32GB. Ang pinakamababang storage ng iPhone 7 Plus is 32GB. Kaya yun yung pinaka-affordable way nyo makapasok dito. At I think ito na rin yung best or pinaka-minimum na rin na pwede nyo mabiling iPhone compare sa 6S Plus. I know 6S Plus is still usable pa rin, same sa 7 Plus na na same sila na wala sa OS na iOS 15. iPhone 6S Plus kasi is Apple A9, ito is Apple A10 Fusion chip. So nakakapaglaro pa tayo ng ML dito, yun yung maganda. At ito na yung cut action. Again, ito yung mas okay natin i-recommend ngayon sa mga consumers na naghahanap ng sobrang murang iPhone compare sa iPhone 6S Plus. So sobrang mura na lang po nitong device na to. At ang maganda dito sa iPhone 7 Plus is yung mga cut action. Cut mo yun na, big. Ito na yung second reason mga J-Vlog is very usable pa rin siya, support pa rin siya ng mga application updates. So nakakapaglagay pa tayo ng mga latest apps dito, including Facebook Messenger, updated pa yung mga yan, TikTok. Sa pinsan ko na kasi ito, binigay ko na. At nakakapaglaro pa rin tayo dito ng ML, COD, playable pa naman sila dito sa iPhone 7 Plus, pero medyo alam mo yung nahalata na talagang luma na siya. Kasi minsan ang bilis niya na mag-overheat pag sa gaming, hindi niya na nakakayanan. Pero when it comes sa chipset, malupit pa naman yung Apple A10 Fusion chip. So yun nga, second reason yung chipset,
halagang 4,000, halagang 5,000 to 7,000, snappy pa rin yung chipset nito. Siyempre, meron itong flagship performance before. Third reason, camera. Maganda camera ng iPhones. Maganda camera rin itong iPhone 7 Plus. Malinaw siya. At ito rin po yung yung merong dual rear camera system. First ever dual rear camera system ng Apple. Kaya kung gusto nyo maka-take ng photo na merong magandang quality, iPhone 7 Plus is good to go for a price tag na 4,000 to 7,000 pesos lang. Fourth reason mga ka-J-Vlog, of course, the iOS. So iOS, syempre yung mga consumers na iba, yan yung reason kung bakit pumapasok sa Apple or bumibili ng Apple is yung gusto nilang ma-experience yung iOS o yung Apple ecosystem. So ito na yung pinaka-affordable way yung maka-experience ng iOS sa iPhone 7 Plus. To be honest kasi mga J-Vlog, hindi kasi, iba kasi stereotype pag bumili ka ng iPhone, ay pang mayaman lang yan, useless lang yan. Ano lang yan, pang flex. Hindi eh. Yung ibang consumers bumibili ng iPhone para ma-experience yung iOS. Yung very user-friendly na iOS. Legit yan. Napakadaling gamitin lang ng iOS. Very optimized. Biruin mo next year, magsasampung taon na itong iPhone 7 Plus. Pero usable pa rin siya. Again, kamusta naman yung mga kasabayan nitong 7 Plus? I think sa Samsung side, ang kasabayan nito is itong Galaxy S6. Kamusta naman ang S6 ngayon? Wala na, di ba? Wala na tayong gano'n nakikita niyan sa market. Hindi na yan, kumbaga, sobrang nakita ng gano'n yan sa market. Pero itong iPhone 7 Plus, still alive and kicking. Marami pa rin tayo nakikita nito sa market compared sa mga kasabayan nito nung year 2016. At yun ang isa sa go-to natin sa iPhone attraction. Kaya yun yung isang reason natin kung bakit bumibili tayo ng iPhone is of course sa iOS. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog, maganda siyang gamitin as a backup phone. Again, hindi ko po ito mare-recommend pag gagamitin nyo to as a primary smartphone. Magandang bilhin itong iPhone 7 Plus for a secondary smartphone or a backup phone. Kasi pag ginamit nyo itong primary smartphone, matik sasakit lang ulo nyo, lalo na sa battery. Hindi po mabagal itong device na to, pero mabilis po siya malobat. Pero yun nga, tinanong ko yung pinsa ko kasi is casual things yung naman ginagawa. Backup phone niya to or secondary smartphone niya. Tumatagal din naman na isang araw, depende sa paggamit niya. Kaya yun nga, kaya kung naghanap kayo ng isang solid backup phone, magandang i-reco itong iPhone 7 Plus sa inyo. At nung kunin nyo yung 256, ito kasi 256. For example, meron kayong primary na iPhone like na 128 lang. So, pag na full storage na yung 128 nyo, transfer nyo dito sa 256, gawin nyo na rin tong parang physical cloud nyo, kumbaga, di ba? Gawin nyo na tong backup external hard drive nyo na rin. Itong backup external hard drive kasi meron 256. Kaya kung puno na yung 128 nyo, lagay nyo na lahat dito para ma-refresh na yung storage ng primary smartphone nyo at lahat ng backup photos, videos ay nandito po sa inyong backup phone. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating reasons kung bakit maganda pa rin naman i-purchase ang iPhone 7 Plus. Again, hindi ko po ito mare-recommend as a primary smartphone. I-recommend ko to as a secondary smartphone sa inyo. At napakamura na lang, nakakatuwa kasi nung year 2016 lumabas to around 50 to 60,000 pesos itong iPhone 7 Plus. At yung mga ibang consumers, syempre, pinapangarap lang magkaroon na itong device na to before. And meron pala itong IP67, water and dust resistant. Pero hindi ko na i-recommend malublob sa tubig yung mga second-hand na smartphone. Lalo-lalo na itong mga napalitan na ang battery. Syempre, na-open na po ito, nawala na yung ingress protection niya. Kaya hindi na siya recommended malublob sa tubig. Kaya hindi na siya pwedeng ma-recommend malublob sa tubig. Pero, yun nga, nung binili natin. Pero yun nga, nung lumabas ng 2016, ito po yung first ever iPhone to have an IP67 water and dust resistant. So kung interested nga kayo again dito sa iPhone 7 Plus at gusto nyo yung merong old school ulit na design na merong Touch ID at bezel, mag-purchase na kayo sa recommended natin shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Tol XA07, second floor Green Hills, San Juan City, at meron silang permanent shop sa third floor V-Mall Green Hills, San Juan City, ang Kaniel Telecom.